Sa mundo ng showbiz, hindi maiiwasan ang mga usap-usapan. Minsan, ang mga simpleng koneksyon ay nabibigyan ng ibang kulay. Ito ang nangyari sa pagitan ng BINI member na si Aya Arceta at ng PBA player na si Kaylan Tiongson. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging usap-usapan matapos makita si Aya sa isang laro ni Kaylan. Ang mga espekulasyon ay mabilis na kumalat online. Maraming haka-haka ang umusbong. Ngunit sa gitna ng ingay, nanaig ang respeto at pagkakaibigan. Parehong hinarap nina Aya at Kaylan ang isyu ng may kapanatagan at dignidad. Nagsimula ang lahat nang makita si Aya sa isang laro ni Kaylan sa PBA. Maraming nakakita sa kanya na sumusuporta sa basketballista. Ang mga larawan ay kumalat online at agad na naging paksa ng usapan. Ang mga netizens ay mabilis na gumawa ng sarili nilang konklusyon. May mga nagsabing sila na raw, may mga nagsabi namang magkaibigan lang. Ang iba naman ay nanatiling tahimik at naghintay ng opisyal na pahayag mula sa dalawa. Sa gitna ng lumalalang issue, nagsalita si Aya sa pamamagitan ng isang mahabang post sa X, dating Twitter. Ipinahayag niya ang kanyang pagkagulat sa bilis ng pagkalat ng tsismis. Nilinaw niya na wala siyang kinalaman sa mga haka-haka. Hiniling niya sa publiko na maging mas maingat sa pagbibigay ng komento online. Ipinaalala niya na ang mga salita ay mayroong bigat at maaring makasakit ng damdamin. Ang kanyang mensahe ay isang malinaw na panawagan para sa kabaitan at respeto. Hindi rin nagpahuli si Kaylan sa pagbibigay ng pahayag. Sa isang panayam, kinumpirma niya na magkaibigan sila ni Aya. Nagkakilala raw sila sa pamamagitan ng isang common friend at pareho silang aktibo sa kanilang simbahan. Pinuri niya si Aya bilang isang mabuting tao, ngunit iginit niya na wala silang relasyon. Iginagalang niya ang pribadong buhay ni Aya at hiniling sa publiko na gawin din ito. Section 5, ang lakas ng suporta ng mga tagahanga. Sa gitna ng kontrobersya, hindi nag-iisa si Aya. Ang kanyang mga tagahanga na kilala bilang mga Bloom ay nagpaabot ng kanilang suporta. Gumawa sila ng hashtag na We Support Aya upang ipakita ang kanilang pagmamahal at pagkakaisa. Ipinaala ng mga Bloom kay Aya na hindi siya nag-iisa. Nandito sila para suportahan siya, anuman ang mangyari. Ang kanilang walang sawang pagmamahal at suporta ay nagbigay ng lakas kay Aya sa gitna ng pagsubok. Section 6. BINI, isang pagsilip sa mundo ng P-pop. Ang P-pop o Philippine pop ay isang genre ng musika na patuloy na lumalago at sumisikat sa buong mundo. Isa sa mga nangungunang grupo sa genre na ito ay ang BINI, isang all-female group na binubuo ng 8 miyembro. Si Aya ay miyembro ng BINI, isang sikat na P-pop group sa Pilipinas. Siya ay kilala sa kanyang malakas na stage presence at kahanga-hangang boses. Bukod sa kanyang talento sa pagkanta, si Aya ay isa ring mahusay na dancer na nagpapakita ng kanyang versatility bilang isang performer. Kilala sila sa kanilang mga nakakaakit na kanta at mga kahanga-hangang dance moves. Ang kanilang mga performances ay laging puno ng enerhiya at emosyon na siyang dahilan kung bakit sila minamahal ng kanilang mga tagahanga. Ang bawat miyembro ng BINI ay may kanya-kanyang natatanging talento na nag-aambag sa tagumpay ng grupo. Ang grupo ay may malaking fanbase hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Ang kanilang mga kanta ay umaabot sa iba't ibang panig ng mundo, at ang kanilang mga tagahanga ay nagmumula sa iba't ibang kultura at lahi. Ang kanilang global reach ay patunay ng kanilang talento at dedikasyon sa kanilang craft. Bilang mga pampublikong personalidad, ang mga miyembro ng BINI ay laging nasa ilalim ng mata ng publiko. Ang kanilang bawat galaw ay sinusubaybayan at ang kanilang mga desisyon ay madalas na pinag-usapan. Sa kabila ng pressure na ito, nananatili silang grounded at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanilang mga tagahanga. Ang kanilang mga kilos at salita ay binabantayan at pinag-uusapan. Sa bawat interview at public appearance, sinisiguro nilang may pakita ang kanilang tunay na sarili at ang kanilang pagmamahal sa musika. Ang kanilang authenticity ay isa sa mga dahilan kung bakit sila minamahal ng marami. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng hamon na kinakaharap ng mga artista pagdating sa kanilang pribadong buhay. Sa kabila ng kanilang kasikatan, sila ay mga tao rin na may sariling mga pangarap at pangangailangan. Ang balansehin ang kanilang personal na buhay at karera ay isang malaking hamon.
ngunit ito ay bahagi ng kanilang paglalakbay bilang mga artista. Section 7. Ang kahalagahan ng respeto at privacy. Sa ating modernong panahon, ang respeto at privacy ay nagiging mas mahalaga kaysa dati. Sa bawat pag-click at pag-share natin sa social media, may mga taong maaring maapektuhan. Kaya't mahalagang pag-isipan natin ang bawat aksyon at salita na ating binibitawan online. Ang kwento ni Aya at Chelan ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng respeto at privacy, lalo na sa panahon ng social media. Sa kanilang karanasan, nakita natin kung paano maaaring maapektuhan ang personal na buhay ng mga tao dahil sa mga maling impormasyon at tsismis na kumakalat online. Madaling gumawa ng mga haka-haka at magkalat ng tsismis online. Sa isang pindot lamang, maaring kumalat ang maling impormasyon na maaring makasira sa reputasyon ng isang tao. Ang mga ganitong gawain ay hindi lamang nakakasakit, kundi maaari ring magdulot ng malalim na sugat sa damdamin ng mga taong apektado. Ngunit mahalagang tandaan na ang mga tao sa likod ng mga balita ay mayroon ding sariling buhay at nararamdaman. Sila ay may mga pamilya, kaibigan, at mga pangarap na maaring maapektuhan ng mga maling balita. Kaya't bago tayo magbigay ng opinyon o mag-share ng impormasyon, isipin muna natin ang kanilang kalagayan. Bago tayo mag-comment o mag-share ng anumang impormasyon online, tanungin muna natin ang ating sarili. Totoo ba ito? Nakasasakit ba ito? Makatulong ba ito? Ang mga simpleng tanong na ito ay maaring magbigay sa atin ng gabay upang maging mas responsable sa ating mga aksyon online. Ang bawat salita at aksyon natin ay may kaakibat na responsibilidad. Tandaan natin na ang mga salita ay makapangyarihan at maaari itong magdulot ng positibo o negatibong epekto sa iba. Sa halip na magkalat ng negatibong impormasyon, bakit hindi natin subukang magbigay ng positibong mensahe? Ang simpleng pag-like, pag-comment ng maganda o pag-share ng inspirasyon ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng iba. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging instrumento ng kabutihan at pag-asa sa ating komunidad. Section 8. Aral sa likod ng usap-usapan. Sa likod ng bawat usap-usapan, may aral na dapat nating matutunan. Ang mga issue at kontrobersya na ating naririnig ay hindi lamang simpleng kwento, kundi mga pagkakataon upang tayo ay mag-isip at mag-reflect. Ang issue ni Aya at Chelan ay isang paalala na hindi lahat ng nakikita natin online ay totoo. Sa panahon ngayon, napakadaling magpakalat ng impormasyon, ngunit hindi lahat ng ito ay tama o totoo. Kailangan nating maging mapanuri at huwag agad maniwala sa mga nababasa o naririnig natin. Huwag tayong basta-basta manghusga o magkalat ng tsismis. Ang tsismis ay parang apoy na mabilis kumalat at maaring makasira ng reputasyon ng isang tao. Sa halip na maging bahagi ng problema, maging bahagi tayo ng solusyon. Sa halip, maging maingat tayo sa ating mga salita at kilos. Ang bawat salita na ating binibitawan ay may epekto sa iba. Kaya't bago tayo magsalita o mag-post online, isipin muna natin kung ito ba ay makakatulong o makakasakit sa iba. Maging bahagi tayo ng solusyon, hindi ng problema. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa, mas madali nating malalampasan ang anumang pagsubok. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magdala ng positibong pagbabago sa ating komunidad. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang respeto at pag-unawa. Ang respeto ay hindi lamang para sa mga taong kilala natin, kundi para sa lahat ng tao. Ang pag-unawa sa sitwasyon ng iba ay magdudulot ng mas maayos na samahan at mas matibay na relasyon. Igalang natin ang pribadong buhay ng bawat isa at maging responsible sa paggamit ng social media. Ang social media ay isang makapangyarihang kasangkapan, ngunit kailangan itong gamitin ng tama. Huwag nating gamitin ito upang manirang kapwa, kundi upang magbigay ng inspirasyon at positibong mensahe. Tandaan natin na ang bawat isa sa atin ay may karapatang mabuhay ng mapayapa at malayo sa panghuhusga. Ang isang payapang komunidad ay nagsisimula sa bawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng pagrespeto at pag-unawa sa isa't isa, makakamit natin ang tunay na kapayapaan at pagkakaisa.